Muli na naman pong umipal po 'no, itong si, Maharlika mga pre at, eto na, panoorin po natin itong video na 'to kasi si Mima Alicia po kahit, wala na po siya sa mundong ito mga pre, ay minura-mura po. Minura niya po, grabe yung galit niya kay, Mima Alicia. Ito po yung video 'no, panoorin po natin. Itong putang inang tong namatay na. Yan. May pa task Ay, force pa. grabe. Ang lupit ah. Anong Paano pa yung naidulot ko sa sambayan ng politiko na Pilipino? tegi? Puro ka sinungalingan. Aba, Task force? Pero ang flood control, walang task force? grabe ah. Nakita niyo? Special. Sino siya? VIP. Yun yung nakakagalit kasi gagasusan pa ng taong bayan. True. Sino tong putang inang itong babaeng ito na wala nang ginawa kung di atakihin ang lahat na manira ng putos ng manira banal? lang yung mga ginagawa niyan eh. Diba? Kaya deserve niya talaga na pumunta siya sa impyerno. Ayan. Kasi nung sabi ko nga, nung pinatawad ko siya, sabi ko, okay na yun. Pero ang dami pala niyang binaboy na tao. Madami talaga. Ang Sa kanyang dami. kasinungalingan. Nagpa-task force pa? PNP? Ulul! Ba't namin i-respeto yung, Yes, you know, hindi deserve. yung putang inang yun? Ang Kahit daming ang buhay buhay. niya kulang. Hmm. Sa lahat ng sinira niyang, sino-sino mga sinira niya. True. Respect? Marami daw pong sinira si Mima Alicia. Pero ako mga pre, no, sa pagkakaalam ko po, itong si Mima Alicia, sumagot lang naman po sa mga paninira ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Yung mga pulboronic video ko no na AI naman talaga. Ikaw yung talagang naninira, Maharlika, 'di ba? Oo, at yung bata sumasagot lang naman. Oo. Yun nga lang nasaktan ka kasi syempre pag si Mima Alicia yung bumanat, ay lubog ka talaga kasi mas malakas pa yung pag bumanat. Mas malakas pa sa'yo pag bumanat yun. 'Di ba? Oo, kumbaga kung ikaw si Mima, isang ibon, ikaw uod ka lang. 'Di ba? Oh, noon, hindi po siya makabanat kay Mima Alicia nung nabubuhay pa po. Pero ngayon patay na kasi wala hindi na mapapalagan eh. Ha? Oh, kinakaya-kaya niya yung patay. Alam mo naman pala na binabanatan ka na noon. Oh, bakit hindi mo sinagot? Dahil hindi mo kaya. Oh, di ba? O ngayon, nagbida-bida ka, kasi patay na yung tao at alam mo, hindi ka na niya masasagot. Maharlika isa lang buhay ng tao. Ha? Paano mo nasisiguradong may impyerno yun? Ikaw yung fake news. Ikaw yung masamang damo. Di ba? Ay, yung tao, sumasagot lang. So, kung ano yung issue na binabato mo sa First Family, kay Pangulong Bongbong Marcos, sinasagot niya lang. Nako, nakakagigil po itong ganitong klaseng tao. Kala mo talaga hindi namamatay, no? Walang takot sa Diyos, mga pre. Akala mo talaga, di ba, habang buhay na maninirahan sa mundong ibabaw. Nakakahiya ka. Tuloy po natin yung video. Ayan shoutout po pala sa mga viewers natin dyan, sa mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. At syempre sa hindi pa po nakasubscribe dyan mga pre, ring the bell button po no para always po kayong ma-notify pag meron po tayong mga uploads mga pre. Alright. So ito na po no, panoorin po natin ang video ito. Respect begets respect. Yes. Kayo, nangingi kayo ng respeto. Binaboy niyo si Pierre Radin, binaboy niyo ako. Binaboy niyo si Inday Sara. Ay, kung ayaw mong mababoy, wag kang gumawa ng katarantaduhan, ka-fake newsan. Ganun lang naman eh. Ha? Kasi yung binato mo na bato kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos, nag-bounce back sa'yo. Ay, eto kung gagawa ka naman kasi ng tama, walang mambababoy sa'yo, ano ka ba? Diba? Pero syempre, si PBB, binababoy nyo, maganda na nga yung ginagawa. Sa bagay, politiko. Ang politiko, hindi talaga mawawala ng basher yan, ng kritiko, di ba? Oh. Pero nakikita naman po natin na maganda po yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating bansa. Which is yun, kahit nakikita nyo yun, ayaw nyo kasi yung gusto nyong ipalit, yung amo ninyong, alam nyo yun, yung mamamatay tao. Diba? Yun. Pero kami, sabi ko nga mga pre, respetuhin po natin yung 6 years ni Pangulong Bongbong Marcos. 2028, hindi kayo makapag-antay? Atat na atat. O ngayon, kung nasa katotohanan talaga kayo, sabi nyo nasa katotohanan kayo, bakit hindi nyo mapababa si Pangulo ngayon? Nasa katotohanan pala kayo eh.
So, paano na yan? Kalanjuwa naman, no? Ha? Nakakahiya po ang ganitong klaseng tao, mga pre. Na ipipilit yung gusto nila kahit hindi pwede. Ha? Tuloy po natin. Binaboy nyo kay NC. Binaboy nyo sa Yes, grabe KOGC. ang pambababoy niya mga yan. Nung binaboy si PRRD, Well, INC, hindi naman po binaboy yung INC. Nagbibigay lang po ang mga vloggers ng komento kung bakit kawawa naman yung mga miyembro na nakikisali dun sa rally, na uulanan, 3 araw silang nagrarally. Ay naaawa lang po kami mga vlogger, kaya minsan nagkukomento kami ng ganon. Pagdating naman sa Iglesia ni Cristo, sa kay Kibuloy, sa QOGC, mga bastos naman talaga. Hindi man po lahat pero may iilan doon ng mga miyembro, bastos po. Bakit? Nagrarally pa. Nakaharang po yung pulis, sinabuyan ng maduming tubig. Utos ba yan ni Kibuloy? Tanong ko lang naman, nag-utos ba yan? Yan ba yung utos ng isang matinong leader? Amang basto sa kapwa mo tao? Pulis? Di ba dapat kalmahan nyo? Bobo talaga itong maharlika na to eh. Tuloy po natin. may mga hayawa kayo, tuwang-tuwa kayo. Yes. Hindi kayo nagkipaglaban para sa katotohanan, mga gago kayo. Ngayon, gusto nyo ng respeto. Pag hindi pabor sa inyo, hindi nakikipaglaban sa katotohanan. Alam mo, yung demonyo, nagmumukhang anghel yan. Katulad mo, kunyari, anghel, demonyo pala. Ha? Naku, Sa kayo, JC, hindi dahil sa na- kayo panitore. Sir. May babaeng taga-sulsul dito sa baba niya. Di ko na sinali, wala namang bilang. Okay lang? Tuwang-tuwa kayo, papalakpak kayo. Ngayon ako papalakpak. Congratulations. Okay? Doon sa namatay. Deserve na yan. You deserve it. Deserve daw po ni Mima Alicia yung pagkamatay niya. Congratulations daw po. Kayo po mga pre, ano po yung masasabi niyo dito, no? Talagang sagad na sa buto yung kasamaan nito. Nitong babae na to, no? Para bang hindi tinatabla ng sakit, hindi tatabla ng kamatayan, di ba? Na kala mo makapagsalita, kala mo talaga always healthy yung kanyang katawan. Kami po ba, kapag may namatay sa inyo dyan sa kabila, kinukongratulate po ba namin yan? Pinapalakpakan po ba namin yan? Ako po kapag may namamatay po dyan sa kabilang side ng mga DDS, never ko pong kinukontent yan. Kasi buhay po ng tao yan eh. Diba? Nagkasakit, namatay. Desisyon po ng Panginoon yan na mamatay ka. At hindi mo po siya pwedeng i-congratulate. Ang pangit po nun mga pre. Diba? Hindi po nakakatuwa. Kahit pa magkaiba tayo ng pananaw sa politika, nasa kabila ka, ako nandito naman, hindi po natin dapat ikatuwa yung pagkamatay ng isang tao. 'Di ba? Kasi ano yan kumbaga, habang buhay ka pa, kinukongratulate mo yung namatay, parang magigilty ka sa sarili mo. 'Di ba? Hindi po tayo masaya sa ganun kasi toxic po yun mga pre. Pangit po yun, pero si Maharlika, tangina, akala mo untouchable talaga. Kala mo talaga, hawak niya yung buhay niya. Hindi natatakot sa karma na lang. Sa karma ka na lang matakot. Huwag na sa mga gunman kasi walang magkaka-interest sa'yo. Pangit ka. At saka hindi po ugali ng mga vloggers dito, ng administrasyon na pagbantaan ka at ipapatay ka. At lalong-lalo na si PBBM, hindi niya gawain yan. Di ba? So, yung karma na lang talaga. Baka sunduin ka. Huwag naman po sana, no? Eto, tuloy po natin mga pre. Gusto niyo yan, di ba? True. Gusto niyo yung presidente niyo na binibaby ang mga kriminal. Ba't kayo umiyak ngayon? Panindigan niyo that Binibaby ang mga kriminal. Alam nga naman patayin yung kriminal. Kawawa naman po yung presidente ng Pilipinas kung mag-uutos ng pagpatay sa mga kriminal. Hanggat hindi po sila nanlalaban, may kulungan, may batas po tayo. Pero kapag nanlaban, natural lang po na protektahan din po ng kapulisan yung kanilang mga sarili. Diba? Pero kapag hindi nanlaban, anong gagawin mo? Papatayin mo. Sinong masisisi? Si presidente na naman. Ang ina, dapat may para sa katuparan muna yung death penalty. Ako po, pabor po ako doon. Kasi pag buhay yung kinuha mo, dapat buhay din yung mawala sa'yo. Ako'y pabor po ako doon. Diba? Pabor na pabor po. Pero kung wala naman po yan sa batas natin ngayon, bakit mo ipupush? Ilalagay mo sa kamay mo yung batas? Tarantado ka talaga. ito ba kayo nagpakalat eh? Yes, grabe yan. Safe na sa Grabe na si Pilipinas. PRRD. Noong panahon ni Duterte, ganito, malala, dadada na may gurgura. Akala ko ba safe na sa Pilipinas? Ang dami talaga nilang binaboy. Yes. At sila iisa kanilang content. And this is very Lisa Panas. This is bangag, bayad sila para atakin
para sirain. Pero alam niyo mga pre, yung sinasabi niyang bayad, kesyo ganito bayad, wala naman po siyang maipakitang resibo na talagang may natanggap na bayad yung kanyang mga tinutukoy na tao. 'Di ba? Asan yung bayad? Resibo muna. Sa tinagal-tagal mo nagbablog, puro lang laway mo yung kapital. Wala kaming nakita na talagang totoo yung sinasabi mo. Kahit nga po ako, nandito ako sa pag-support po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa po akong nakita na mga resibo ng mga bayad-bayad na yan. Di ba? Pakita muna kayo. Pag sinabi mo, bayaran kami maalisyo, resibo, patingin. Yan? Patingin. Ito nga yung tanong bakit pa magbabayad ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga vloggers? Wala na namang hahabulin pa yung Pangulo, nasa kapangyarihan na. Bakit pa magpapakawala or gagawa ng sakit sa ulo? Sige, sagutin nyo yan. Ako'y naniniwala kung ikaw, halimbawa, naghahabol ka ng kapangyarihan, it's normal lang na magpakawala ka ng resources mo para magamit mo yung mga vloggers, magkaroon ka ng attack dog, di ba? Yun po yun. Pero kung ikaw naman ay nasa posisyon na, ano bang purpose? Yun po, pakisagot, mga bubundidilis. Kaya ang ginawa ni Bangag sa akin at ni Satanas, 2022 kuyog, sabi ni Senator Alan Cayetano. Sinindak ako, nag-fabricate ng address ko dyan sa Pilipinas para tumahimik ako. Kasama yung mga trolls niya, lahat kayo. Tinatake niyo ako, di ba? Tangina niyo, pinagkitaan niyo ako. Every time na lang na sa YouTube. Tanga, galit siyang pagkakitaan siya. Normal, nag-YouTube kayo. Mabibigyan ka ng reaksyon. Di ba? Yung iba nga, pinagkakitaan mo. Yung fake news mo nga, pinagkakitaan mo. Ang dami mong nauto. May mga USB pa kuno kayo. May pulburon video. Ang tanong, nasa na yun ngayon? Asa na yung USB nyo? Asa na yung pulburon video nyo? Ang dami na namang mga didilis na nauto. Nung maingay ka, nung kasagsagan na ikaw ay viral na viral. Maraming umasa sa'yo, maraming naniwala sa inyong USB. Pero ang tanong po ngayon, nasa na po? Meron ba? May naipakita ba? Wala. Nauto lang yung mga taga-suporta mo. Kaya ngayon, ikaw nilalangaw at iniiwan. Diba? Tanggapin mo yan. Nanilangaw ka, Maharlika. Kaya ngayon, yung patay na tao, dahil viral, ginagamit mo sa iyong kasamaan. Ginagamit mo. Wag ako. Ako, halatang halata talaga no? Patay na nga yung tao. Binabanatan mo pa. Sinisermonan mo pa. Binabastos mo pa. Talaga naman itong taong ito talaga. Mukha ko'y nakabalangga, Marlica, ganito, Marlica, you know that? Diba, kumita kayo sa mukha ko. Tapos At kumita ka rin sa fake news mo. At deserve namin na pagkakitaan ka. Dahil putang ina, hampas lupa kang kulangot ka. Bobo ka pa. Fake news ka pa. So dapat lang na pagkakitaan ka. Kung ayaw mong pagkakitaan ka, huwag kang mag-YouTube. Ganun lang kasimple. Ang mga DDS, masasama ugali. Hindi na nila ginalang ang patay. Putang ina. Paano mo gagalangin ang isang halimaw na balahura na nagpakalat ng fake news? Ulitin ko yung Wow, anghel pala si Marlica, hindi pala to balahura. ang bababoy na sa akin, na dinedma ko siya. Ngayon lang, mo sumikat na siya ngayon. Nang buhay siya, hindi ko siya binigyan ng platform sa YouTube channel ko, mga kababayan. Dahil gurgur na siya ngayon, bibigyan ka ng platform. Hindi mo binigyan kasi hindi mo nga kaya. Mahina ka, weak ka, bobo ka. Ano lang kasimple. Ito kasi gusto niya nung nabubuhay pa siya, nagpapapansin. Di ba? Masisisend yan, yung mga trolls. Yan, ginanto ko. Dinedma ko kasi ayaw ko siya bigyan ng limelight. Kasi puro kasi, ayan, ito, dahil gurgur na siya, sikat siya, di ba? So katalaan mo gumawa ng kwento na ako'y gumurgur ng tao? Kung ako'y gumurgur ng tao, mga kababayan, nasa kulungan na ako ngayon. Sa Amerika, Paano ka nga magulong, nagtatago ka? Sa Pilipinas may mga kaso ka, di ba? Nagtatago ka. So, alam mo, Maharlika, kung talagang wala kang pinatay na tao, di ba? Pwede mo na, may reklamo sa'yo, pwede mo namang harapin. May sinampahan ka ng kaso, pwede mo namang harapin. Ngayon, papatunayan mo yun doon sa korte. Ngayon, pag iniwasan mo yan, ang tawag sa'yo, sign of guilt. Malamang lang na isipin din ng mga tao na guilty ka. Dahil ikaw ay nagtatago.
mga ano pa siya. O ito, sabi ganun. Ito, galing pa sa ospital. Galing pa sa ganito, pinatay ni Marlica yung ganito, ganyan. Ayan, natawa ako kahapon. May tumawag sa akin kasi hindi ko alam dito talaga siya pinanood. Shoutout doon sa friend ko, alam mo ba, Marla, sinabi pa niya, kinagat mo daw yung liig ng asawa mo. Pinagkatawa, sabi ko, ano pa daw sinabi? Sa'yo ko siya pinanood, kinagat mo daw yung liig, tapos namatay kasi daw, kailangan ko sa insurance. Yung mga ganun kasi mga lingan, may exhibit pa. Si Lisa Ranasan nabigay kasi alam nila. Oh, tama. Pasa na naman kay First Lady. No, yung namaratang na naman po nang walang malinaw na ebidensya, banat ni Mima, papalabasin niya na may nag-utos. Alam niyo po, kaming mga vlogger dito, pag may nakita kaming mali, kinukontent po namin yan. 'Di ba? Pag may kapalpakan, kinukontent po namin yan. Wala pong nag-uutos sa amin kundi sarili namin, mga pre. 'Di ba? Kasi bakit? Hey, nag-YouTube nga kami eh. 'Di ba? Ganun lang po yung kasimple. Ngayon, kung maniniwala kayo kay Marlica, di ba? Hanapan niyo po ng resibo kung may isasampal sa inyo. Na kesyo, inutos ni ganito, inutos ni ganito. Ay, tingnan po natin. Di ba? Vampira lang ako, tama ko. Tawa ako ng tawa. Kinagatapos yung kuko daw, dinahandahan ko pa daw tanggalin. Parang may mga ganun. Pinagkatawanan lang. Sabi ko talaga sinabi yan. Tapos long time ago. My God. Eto, makakawa ako. Ngayon, gahapon, hindi nanggigil ako. Sinabi, kinagat ko daw yung asawang itim. Putang ina, di ba? Sino nga, vampira na ako. Mga kasinungalingan. Kung alam mo, talagang utos ng bangag address. Oh, utos na naman ni PBBM kanina, First Lady. Para distract ako. Nung time na sunod-sunod yung expose natin. Nakita niyo, hindi ako nagpapadistract. Sunod-sunod yung expose. Pag sinabi kasing expose, dapat laman noon ay katotohanan. Yung, ano yung nilalaman ng USB? Yun na nga lang eh, wala eh. Walang nangyari. Pinaasa nyo yung mga supporter ninyo. Umasa naman po sila. Eh, syempre, intindi na po natin yan, mga uto-uto eh. Ha? Umasa naman po sila. Ngayon, ilang buwan sila nag-antay sa USB? Wala, di ba? Expose. Anong in-expose mo? USB lang, yung laman wala. Kaya kasama nyo nun si Kati Binag. May pakwento-kwentuhan pa kayo dyan sa ninyo, sa live ninyo. Oh, meron ba? Asaan? O kaya iniwan ka, nabuisit sa'yo. Sinungaling ka daw kasi. Oo, inuto mo lang sila, iniska mo sila, binudol mo sila, pinaniwala mo sila. Oh. Yung mga sinabi ko, nabulong ako ng kaso ng cases dismissed. Very kuyog to, very satanas. Kaya yung namatay, deserve niya. Tawa talaga ako ng tao. Marika, kinagat mo daw yung asawa mong apam. Sabi ganun. Putang ina, sabi ko, may mga exhibit pa daw. Ganito. May mga ganyan pa ganyan. Nagsasabi pa daw, ito, binigay sa akin. Ganyan, binigay sa akin galing sa ospital. Si Marika gumurgur. At yung mga tanga, pinaliwala naman. Di ba ako vampira? Kung gumurgur ako ng tao, wala ako dito ngayon. Dapat nakakulong ako. Di ba, imagine mo, may data daw sila. Nagumurgur si Marika. Tanga talaga. Dapat nakakulong. Paano kung ang krimen, ikaw lang yung nakakaalam. Tapos, ang krimen lumabas yung issue lumabas sa Pilipinas. Paano ka makukulong? Kung wala namang nagkaso sa'yo dyan. Kaya, yun na lang po yung, hindi ko sinasabing pinatay mo nga, no? Pero, napapag-usapan natin na kung walang nakakaalam ng pagpatay dyan sa Amerika, no? Kung walang nakakaalam, bakit ka makukulong? Kung wala nagkaso sa'yo dyan, bakit ka makukulong? Baka ka talaga, no? Oh. Kasi, bigyan ko kayo example, Sana, wag yung itong gagawin sa mga aso ninyo, ha. May mga tao na pinapatay po yung aso na hindi po nalalaman ng gobyerno. Pag hindi po nalalaman ng gobyerno na pag pinatay mo yung aso mo o nagkatay ka ng aso, wala kang kaso. Kasi wala mang nakakaalam, secret mo. Pero pag may nakakita sa pagkakatay mo ng aso, pinatay mo, pag makita ka ng barangay, yari ka. Makita ka ng gobyerno, buling ka, magkakakaso ka pa. Yun. Kaya yung depensa mo, ang tanga. Hindi sa insurance. Oh my God. Ang mga naniwala sa kanila, actually, yung mga nandito sa LA, yung mga bangang supporters, naniwala. I'll tell you the story. Okay? Nakasama ko talaga sila nung bangag supporter pa ako. Meron isang event, okay? Ito tong hayop na ito na nagpapanggap na kamag-anak ni Marcos, hindi naman nabigyan ng pwesto. Anyway, hindi ko na po pababain pa to mga pre, pero yun lang. Kayo po, ano po yung inyong opinion dito sa pambabalahura po ni Maharlika sa taong namayapan, Comment naman at paki-share po natin ang video ito mga pre. At yun nga, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat po. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan.
Tagalan na natin yun, pangit na mukha, eh, 'no? Oh, 'di ba? So, 'yun, abangan niyo po yung, mga susunod po nating uploads at, mamaya po punta po tayo ng ano, sa Lamay ni Mima Alicia, ayan. At, do'n na rin po ako magse-celebrate ng birthday ko sa Lamay. Kasi do'n po ako matutulog mga pre. Siyempre kailangan natin samahan po yung ating, kaibigan 'no. Wala mo ng ano, imbes dito ako sa bahay mag-celebrate, do'n na lang po, kasama po yung ating mga kaibigan do'n. Sa Lamay kuwentuhan, konting kuwentuhan lang gano'n. Kasi wala, naging tunay po nating kaibigan. So, sa lahat po, kahit anong mangyari, ano natin, samahan natin. At masasabi ko lang po, sa mga natutuwa diyan sa pagkamatay ni Mima Alicia, naku, sana 'no, mag-isip-isip po kayo. At sa mga 'yun nga 'no, sa mga tao na pumapalakpak po sa pagkawala ni Mima Alicia, good luck po sa inyo, 'no? Ewan ko kung tao pa ba kayo o hindi na, 'no? So ayun mga pre, ako'y magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayong lahat at, 'yun, sana po ipagdasal niyo po yung, kaligtasan po ng mga PBBM vloggers 'no, kasi, alam niyo may nawala na po sa'tin. So, kailangan po namin yung inyong mga dasal mga pre. Ayan, dasal lang naman po, hindi na po wala na pong iba kundi dasal lang po. Para yung ating, pinaglalaban po ay, magtuloy-tuloy. Wala naman po si Mima pero nandito po kami. Tutuloy po natin ang laban. Para po 'yan siyempre sa katotohanan mga pre. So yun lang, ingat po, magandang araw po sa inyo.